Na. Okay, pwede ba tayo mag-record si Russell bukod sa nagre-record ako sa computer? Baka ano po, mag-record po tayo. Maganda po yung topic natin, lahat po ay magagamit natin. Lahat po 'to magagamit natin, promise ko po sa inyo, no? Especially magugulat kayo. Grabe, meron palang mga ganitong concept hindi namin alam. Ito pala yung sikreto ng mga nagiging successful na tao. Okay, so share screen lang po ako. Ayan, so good evening sa lahat. Welcome po and congratulations syempre sa mga anak po ng mga nakapasa sa board exam. Ayan. Uy, bigla. Anak po ni Ma'am Malu. Ayan. Ang ating marketing director. Anak po ni Ma'am Yoli, nakapasa rin sa board exam. At yung isa po nga ay nakagraduate pa ng cum laude. O, di ba? Pero nag-IMG po siya. No? So, yan po yung kagandahan sa atin. Wala pong pinipili. Yung sasabihin natin, busy po tayo. Actually, it's a choice. Di ba? Kung paano natin uubusin yung oras natin, ano ba yung paglalaanan natin sa 24 oras? So, congratulations. Welcome to 71 participants. And hopefully makaabot po tayo ng 80. Yung iba parating pa lang. By the way, I'm Coach Jeff Amposta. Dito po ako sa Kabuyaw Financial Training Center. And again, ang itatopic po natin yung mga konsepto na itinuro po ng mga mentor natin. Ng IMG Big 3, nila Coach Juan Yen, and of course, nila Brother Bo Sanchez. Nakita nyo naman, kasama natin sila. Sila Chinkitan. So kasama po natin sila. Pinili ko lang po yung ilan sa mga konsepto na dapat matutunan natin. Kasi na-discuss na po namin ito ng paulit-ulit before, kaya lang na-miss lang namin ulit na marami na nga palang mga bago. Okay, start na agad natin. Huwag na nating patagalin. Okay. Ngayon po, bago tayo magsimula sa konsepto, alamin muna natin ano ba yung mga common problems. Ibig sabihin ng common problems, halos lahat tayo nakaka-encounter, lahat ng kababayan nating Pilipino. So number one na problem po ng kababayan nating Pilipino, wala pong mga retirement savings. So anong nangyayari? Nagiging dependent po talaga sa anak. Kapag wala ka pong retirement savings, so tignan po natin na lahat po tayo nandito, 71 participants, tanungin natin, may sinimulan ka na bang savings program pag-retire mo? Pag wala, ay talagang pabigat po talaga tayo sa anak, pabigat pa tayo sa lipunan. 'Di ba? 'Yun ang mabigat. Walang mga educational fund. Karamihan po nagka-college na yung anak natin, high school na, pero pansin nyo, every time na magbabayad ng tuition fee, lagi po tayong naglo-loan, nagbebenta, or sabihin natin talagang obligadong humataw ng humataw sa overtime. Nakikipag-agawan sa overtime. Kasama po ako diyan dati. Hindi makalaya sa utang. Napakahirap pong gumising ng umaga na alam mong may utang ka. Pero pag wala kang utang, napakasarap ng pakiramdam. Okay? So yung iba, hinihintay na lang yung retirement nila para may pambayad sila sa utang. Sana makalaya po tayo sa ganong situation. Ito, 15 years working ka na or ang tagal mo nang nagtatrabaho pero wala ka pa ring ipon. At mabigat, wala ka pang nabibuild na asset. Ala, to, 'di ba? Ang ganda ng topic natin ngayon, pag-usapan natin yung asset. Sino na po ba yung may asset? O ikaw po ba, asset ka sa pamilya o liabilities ka? Nako, mabigat po 'yun, ano? Then, majority po sa atin talaga walang emergency fund at saka walang healthcare fund. So just imagine, tingnan niyo yung problema natin mga Pilipino, 'di ba? And madami po sa atin, hirap na hirap po tayo na ma-achieve yung mga pangarap natin, yung mga goal natin sa buhay. Kaya lahat po ng problema na yan, kaya naman talaga nating i-resolve. Madali lang po nating i-resolve yan. Baguhin lang po natin yung ating mindset and of course, labas po tayo sa comfort zone natin. Labas tayo sa nakasanayan natin, 'di ba? And of course, we need to sacrifice, we need to learn, we need to grow. Okay? So alam natin lahat 'yan. Kahit po yung nasa ilalim ng tulay na hindi nag-aaral, promise ko po sa inyo, alam na alam niya na kailangan niya mag-ipon at kailangan niyang maghanda. Tama po ba? So, wala pong kinalaman yung pinag-aralan natin o tinapos natin sa buhay pagdating sa academic. Although, nakakatulong din talaga siya. Ngayon, alamin natin, ang title po ng topic natin is Know Your Basic Financial Concept. Dapat alamin po natin yan. Alam ba natin yung power of compounding interest, yung rule of 72? Alam ba natin yung mga active and passive income, asset and liabilities? Paano ba yung tamang pagsisave? Meron palang tamang pagsisave.
And of course, ano-ano ba yung mga platform na pwede nating pasukan? So lahat po yan, bibigyan natin ng overview. Okay? So overview lang ang gagawin natin kasi hindi naman natin pwedeng idetalye. But kagandahan ngayon ng training natin, pwede po tayong magtanong. Yung iba po, pwede pong mag-chat na agad pag may mga question para at least kung hindi malinaw after ng presentation, balikan agad natin. Okay? So again, ang topic natin ngayon is more on overview sa mga basic financial concept. Kasi bawat isang topic, kung tutuusin po, isang oras po yun. Pero itatouch natin yung bird's eye view ng mga konsepto na to. Okay, so let's start. Okay? So concept number 1 na gagawin natin, tignan po natin kung sino kaya nakakaalam nito kahit sa mga members. Tignan nga po natin. Chat nga kayo. Ano ba yung box na yan? Ano kaya yan? Napapatawa po sila, oh, 'di ba? Hula daw, hula. Oh, hula, mamalu sa lahat ng mga members, marketing directors, even senior marketing directors. Ano po ba 'yan? Anong konsepto kaya 'yan? Okay? Wala ako nakikitang nagchat-chat. Oh, alam na daw ni Ma'am Jess. Okay? So, 1072 rule. Oh, sabi ni Jonalyn. Hindi po. Okay. So, simulan na natin. Ang taga, yun. Financial check-up, sabi ni Ma'am Christy, ay malapit-lapit na po. Okay? So, si Ma'am Jess, ang tagal, hinihintay ko. Wala. Okay, pindutin na natin. Yan. Ito po yung tinatawag nating financial statement. O, di ba? Imagine niyo po, karamihan ng tao, may income, nauubos ang pera, nare-receive ang pera, pero bihira po ang merong financial statement. At isa po sa sabihin natin, pinaka-author po ng financial statement na kilala po sa buong mundo, walang iba kundi si Robert Kiyosaki. Tama po? Sila, ah, sino pa po ba? Sila Warren Buffett. Yan po yung mga nagtuturo ng financial statement. Actually, basic lang po siya pag nakita nyo. Financial statement, ito po yung income, yung sweldo na pumapasok sa atin. Okay? Lahat po ng nandito may sweldo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, papasukin nyo lahat ng papasukin nyo. Dapat matutunan nila. Kahit ano pa yung profession ng mga yan, maliit or malaki yung sweldo. Sample po, ang income po, base sa employment, o kaya ikaw ay may sariling clinic, may sarili kang negosyo na maliit or may sarili kang repair shop. Ang tawag po doon pag may mga sarili, hindi pa po business halos. Self-employed pa lang yon. Okay? Sabihin natin meron kang 15,000 a month na income. Okay? Then, syempre, ano mangyayari? Saan mapupunta yon? O, di ba? Expenses po agad. Meron po agad tayong regular expenses plus yung mga bills plus yung mga budget. And of course, dapat may mga savings program po tayo. Pero majority ng kababayan nating Pilipino, including me, noon po talagang ganito. 15,000 na income per month, sabihin natin. Pero ang expenses mo regular, umaabot ng 16,500. So napaka-importante po na nasusukat natin, nalalaman natin lahat ng ating expenses. 'Di ba? Marami sa ating nagsasabi, kapos yung sweldo ko. 'Di ba? Maliit lang yung income ko. Hirap kami makapag-ipon. Totoo po 'yan, mahihirapan po talaga tayo. Especially kapag wala po tayong, paki-type nga po lahat, financial statement. Hindi natin minomonitor yung ating cash flow. Okay? Financial statement, minomonitor natin, 'di ba? Religiously by heart yung ating cash flow. So once na namo-monitor po natin 'yan, mas madali po tayong mag-take ng action. Okay? Again, paki-type po financial statement. O, kukunti lang yung iba ayaw pang mag-type, 'di ba? Type po natin para masanay po tayo. Okay? Sige, financial statement, minomonitor natin religiously, continuously yung ating cash flow para mas madali nating magawa ng solusyon kung saan ba talaga yung source ng problema. Bakit hindi tayo nakakaipon? Ba't hindi tayo lumalago sa buhay? Bakit hindi natin na-achieve yung mga problema na to? Balikan natin yung problema para makita nyo ulit. Yan.
Bakit po nai-encounter natin yung mga problema na yan? Walang educational fund, wala kang retirement savings, hindi makalaya sa utang, wala ka pa ring ipon, di ba? Yan po ang number one na dapat nating malaman or matutunan at magawa. Learn how to monitor our cash flow through financial statement. Madali lang po siya. Kailangan, minsan kasi parang pag maliliit na amount, ayaw nating isulat, di ba? Tsaka tinatamad tayong mag-monitor. Pero ang dami nating ginagawa every day. Okay? So definitely, pagdating sa savings and preparation, palagay niyo po, may matitira. 15,000 minus 16,500, wala na po. Negative 1,500 ka pa, which means kailangan mo pang mangutang. Kailangan mo pang mag-advance, kailangan mo pang bumali. Diba? So dapat na mo monitor natin siya. Kaya pagdating sa savings and preparation, talagang definitely wala na po, zero na po tayo. Okay? So klaro po ba? So kung magagawa nating lahat 'yan, kahit pa unti-unti mamomonitor mo, teka, ang lakas ko pala sa kuryente. So, ay ma-identify mo ngayon, teka, ano ba yung mga nagpo-produce ng mas malaking consumption ng kuryente? Ang lakas pala namin sa allowance sa ganito. Bakit kaya? Okay, the best talaga, maipakita mo yan sa anak mo, maipakita mo sa family mo para at least magkatulungan po kayo. Okay? Then, anong gagawin natin? Number one na solution, syempre, yung tinuturo po natin, we need to increase our income. Paano po? Dito sa IMG, kaya gusto namin maging part tayong lahat ng IMG para po ma-increase natin yung ating income at maintindihan po natin yung ating cash flow, matupad po natin yung ating goal. Sir, ano yung increase income? Kasi obviously, 15,000 ang pumapasok, 16,500 ng expenses mo, negative ka talaga. Kung masasagad mo na yan, wala ka ng ibang choice po, lahat tayo, kundi dagdagan mo yung pumapasok. Tama po ba? So kung 15,000, maghanap ka ng makakapagdagdag ng 5,000 para meron kang matitira para sa savings and preparation program mo. Parang ano lang po, no? Plus and minus lang. So number one, increase income. But good news, dito sa IMG, dito sa community natin, pwede kang maging financial educator para madagdagan mo yung income. Okay? Okay po ba sa inyo yung first concept? Klaro po ba? Number two na pwede nating gawin. Sir, habang hindi kami nakakadagdag ng income, anong pwede nating gawin? We need to reduce our expenses. Good thing sa lahat ng mga IMG member dito, meron po tayong tinatawag na IMG workshop. Tinuturuan po paano pagko-compress ng expenses natin, ano ba yung dapat nating i-eliminate na hindi rin naman nakakatulong sa atin. Minsan, yung binibili natin nakakasama pa sa katawan ng anak natin, even tayo, di ba? Sample, soft drinks. Sabi natin, alak, sigarilyo. Sa mga nagsisigarilyo po rito, sorry pero imagine niyo sigarilyo. Magkano ang sigarilyo ngayon? Tinaasan na ng gobyerno yung presyo, pati yung tax. Abay, binili pa din. Di ba? So, imagine niyo, chichirya. Taas ang kamay ng mahilig sa chichirya. So ako po. Alam ng lahat yan. Lahat ng kakilala ko. Di ba? So nagdadagdag ako ng income para sa chichirya. Okay. Nakuha niyo po? So we need to monitor our daily expenses kung hanggat maaari. Ang unang-una natin gawin, mag-sacrifice muna tayo. 6 months, 1 year, sacrifice natin yan. 6 months, 1 year hanggang 2 years, makikita nyo po yung laki ng income, ng impact. Then syempre, pag pinagsabayan mo, nag-reduce ka ng expenses, nagdagdag ka ng income. Yung 15,000, naging 25,000. Yung expenses mo naging 12,000, sino po ba ang unang-unang magbe-benefits? Di ba ikaw at ang family mo? Yun po yung gusto naming maunawaan natin. Di ba? Sa lahat ng mga nandito. Kaya pilit po tayo na nagpilit na nagtuturo ng free. Free sa lahat po ng mga umaattend. Okay? Klaro na po? So pwede nyo siyang screenshot. Sa lahat po, pwede namin kayong bigyan ng slide. Kahit hindi pa po kayo member. O, di ba? Imagine niyo po, sa kayo makakakita, umattend na kayo, may 20,000 na life insurance pa, pwede pa kayong magkaroon ng slide para maturuan lang po yung buong family natin. Okay? Sige. So next natin,
So may savings and preparation ka na, wala ka ng problema. Pwede mo nang ma-achieve yung goal mo. Ngayon, tignan natin sa ibang sa ibang view, yung mas kitang-kita po natin yung nangyayari. Okay, imaginein mo po, timba, no? Yung timba ay ikaw, ayan. Then yung income, yun yung tubig na pumapasok sa timba. Pero karamihan po ng timba hindi po napupuno. Bakit po? Kasi mas marami yung lumalabas dahil maraming butas. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng income, pero mas malaki yung expenses, yung mga bills, yan yung mga butas, 'di ba? Loans, educational expenses, inflation. Ano po ba yung inflation? Ang inflation yung pagtaas po ng halaga ng mga bilihin. Yun po yung isang term ng inflation. Or pagbaba ng buying power ng inyong pera. Okay, inflation ibig sabihin bumababa, humihina yung buying power ng piso. Yung dating 100, ang power niya madaming mabibili. Ngayon yung 100, wala na. Kakapraso na lang sardinas, noodles, ayos na po, di ba? So bumababa yung buying power ng piso. Okay? So, tingnan natin. Kung ang pumapasok, sabi nga natin 15,000 income, pero ang lumalabas ay 16,500, definitely kakapusin ka ng 1,500. So, dito pa lang po sa illustration na to, parang basic na basic, di ba? Paano po yayaman ang Pilipino? Ayaw natin i-identify ito. Okay, klaro po? So yan yung unang-unang concept natin. Dapat yung income natin mas malaki sa expenses natin. Pinakita po natin yan sa, paano natin makikita? Gawa po tayo ng financial statement. Imo-monitor natin yung ating cash flow. So umaagos yung pera. Diba? Kaya nga minsan nagugulat tayo na wala na, nakaagos na agad sa kamay natin. Okay? So, sige. Thank you so much po. Ngayon, meron po akong ibibigay sa inyo. Ito po ay hindi na training talaga. Cash flow po ito. Ito po yung sikreto ng mga asensado sa buhay, especially yung mga mayayamang tao. Ay, sorry po yung hindi ko po na-type yung B. Liabilities po yan, ha? Okay. May problema po yung laptop ko sa B. Okay. Lalagyan natin ng arrow yan. Titignan po natin paano ang flow ng mga average person, average people, or kahit po yung tinatawag po nating poor, 'di ba? Poor, hindi po poor talagang mahirap sa pera. Ang poor po yung mahirap, ibig sabihin dito po sa brain, sa ating sa ating IQ, 'di ba? Pagdating sa finances. Okay, tingnan po natin. Karamihan ng tao nagsisimula ang income sa trabaho, job. Yung iba naman self-employed. So tignan muna natin to, yung mga active income. So yung income niya, sabi natin tumanggap po siya ng income, ang unang-unang paglalagyan ng income natin, usually regular expenses. So tignan muna natin po sa mga average person. Okay? Sa mga average person, ano ang ginagawa nila kapag may sobrang pera? Or sabi natin, medyo lumalaki-laki ng konti yung income. Kagaya ngayon, malapit ng November, December, magbo-bonuses. Usually, sa mga average person, saan po ang takbo ng pera nila? Yan. Ang karamihan ng tao po, usually sa mga Pilipino, after ng regular expenses nila, pag may mga sobra, ayan, pumupunta po dito sa liabilities. Bumibili ng mga bagay o gumagastos ng mga bagay na hindi po nagbibigay sa kanila ng pagpasok ng pera. Hoy, sabi ni Ma'am Jennifer, travel. Tama po, punta sa mall, sabi ni Ma'am Eileen. Di ba? Bibigay sa mga anak. Kasi mahal na mahal natin ang anak natin. Bilan natin ng phone. Di ba? Kahit hindi pa needs, bibilan natin ng mga ganito. Kahit hindi pa naman kailangan. Kasi sabi ng classmate, kasi yung ibang kapitbahay, ang TV mo 22 inches lang, sa kanila 35. Di ba? Ayan, online shopping. Nako, may kumakatok sa bahay. Di ba? Sa kapitbahay po namin, grabe. 3 times a day yata minimum. Okay?
So tignan po natin, nasaan po tayo? Actually, yung bahay, karamihan po sinasabi asset. Ang bahay po, pwede siyang maging asset, pwede siyang maging liabilities. Sabi ni Ma'am Abilina, totoo sa mga anak at apo. Okay po, di ba? Ulitin ko, ang bahay, pwede siyang maging asset, pwede siyang maging liabilities. Nagiging liabilities lang siya kapag yung bahay hindi mo na nagagamit para magpasok sa iyo ng pera. Kaya po tinawag na liabilities kasi may binili kang item, may binili kang product, meron kang na-acquire na something, pero yung in-acquire mo na yon, kotse, cellphone, travel, bahay, motor, 'di ba? Ano pa ba? Laptop, TV. Kapag hindi po 'yan nagpapasok sa iyo ng pera, kung hindi naglalabas pa ng pera, ang tawag po diyan liabilities. Hindi siya nagpo-produce, 'di ba? Nagko-consume pa siya ng pera. Okay, ang tawag po diyan ay paki-type po liabilities. Lagyan nyo lang ng B. Na hindi po na big boy. Okay? Pero kapag ang bagay po, kung kunyari bahay, hindi mo tinirahan, pinaupahan mo, 'di ba? Anong mangyayari po? Magpapasok sa iyo ngayon ng pera. Ang tawag po doon ay asset. Okay? So yan, thank you so much po. At least ngayon mas nagiging klaro na po sa atin, 'di ba? Yung ah, mga financial concept, especially yung mga terminology. Sana magkatapos ng training, tuloy-tuloy tayo mag-training, tumaas yung financial IQ po natin. Okay? Financial IQ. Okay, klaro po. Yan yung mga average people at saka below average. Ganyan ang flow ng pera nila. Ganyan ang cash flow. Ang tanong ko po sa inyo, ano ang cash flow ng mga mayayaman talaga? Pag sinabing mayaman, hindi mayaman sa pera, kundi mayaman ng isip pagdating sa financial IQ. Okay, ang cash flow nila, sabihin natin, galing sila sa trabaho, self-employed sila, syempre regular expenses. Tapos, ano pong mangyayari? Ang bibili nila, yung sobra nilang pera o yung paglalaanan nila ng pera, ibibili nila ng asset. So ngayon, ganyan lang po kasimple. Cellphone, gagawin nilang asset. Bakit? Mag-o-online selling sila. Magbo-boosting po sila. Magbablog po sila. 'Di ba? Laptop, kotse, pinapag-grab natin. Motor, pinapag-grab natin. Anything po na nagagamit natin, TV. Yung TV, kaya ka bumili kasi gamit mo for presentation. Gusto mo magkaroon ng parang consultation firm, mga ganon, mga coaching, magagamit mo po siya for asset purposes. Ibig sabihin, magpapasok po sa atin ng pera. So try to check ngayon, yung 76 na participants po ngayon, i-check po natin ano yung cash flow natin. Nandito ba tayo sa kanan, average people, or nandito tayo sa kaliwa? 'Di ba? Ito po yung mga successful people. Ito po ang pinaka good news. Yung nasa kaliwa, mapapansin nyo, yung liabilities, kapag sila ay nawalan ng trabaho, tignan nyo po nag-retire, nagkasakit, nagkaroon ng emergency, nagsarado ang company, ano pong mangyayari sa mga average people kung wala ka ng income? Sige nga po, may regular expenses ka. Di ba, Ma'am Jen? Wala ka ng income, nagkaroon ng problema. Lagot ka ngayon. Mapapabenta mo kung ano yung meron ka at marami pong nangyayari niyan. Okay? So sa member po natin, madami na po. Ayoko nang banggitin, di po ba? Kasi wala pong ipon, sabi ni Sir Michael. So, yan ang mabigat sa mga average people pag ganyan ang cash flow. Pero ito yung good news. Sa kaliwa, kahit mawalan po ng trabaho, kahit anong mangyari, kasi asset siya, ang asset po, tignan niyo yung arrow, ang asset automatic po nagbibigay ng income. Nakuha niyo po? Ayan may asset ka. Dahil asset siya, definitely magbibigay ng income. Yan po ang malaking difference natin kapag tayo ay nasa average person compare dun sa mga successful people. Yes, tama si Ma'am Jen, papasok ang pera.
Kahit mawalan ka ng trabaho, 'di ba? Imagine mo, walang problema. Kung may trabaho ka, may asset ka, imagine mo may dalawa ka ng income na pumapasok. So dagdagan mo ng dagdagan ng asset mo, aba naman, di po ba? Ang question, ayan, ilan po sa atin ang may na-produce na or may na-build na asset? Okay? Ilan po sa atin yung nag-iisip na magkaroon siya ng asset? 'Di ba usually kapag nagkapera ako, ayan magbo-bonus, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganito, extend ko yung bahay ko, pagagandahin ko yung sasakyan ko. Ganun po ako dati. Magta-travel po kami. Tapos takbo na naman ng January to December, wala na naman. Okay? Very good. Sabi ni ayan underscore MD Mel, may maaasahan ka na po at may madudukot. Kaya karamihan po ng successful people, kahit tanggalan mo ng income, kahit bumagsak ang negosyo, ano pong mangyari? May asset na po sila. May idea. Even po yung brain natin, kapag nag-grow yan, asset na po siya. Yung lahat ng learnings na na-acquire natin ngayon ay asset. Ulitin ko po lahat ng learnings, seminars and trainings, asset po siya. Yung mga convention, asset po yun. Binayaran mo, pero magbabalik sa iyo ng pera. Dito nga po, hindi pa kayo nagbayad. Hindi po ba? Sa mga sa mga non-members, hindi na nga kayo nagbayad, may na-acquire pa kayo, pwede niyong gawing asset yung mga natutunan nyo. Okay? Ayan. So thank you so much po sa mga nagta-type, nagpa-participate. Isang konsepto pa lang tayo, di ba? Okay, concept number 2, saving the right way. Ito na po. May tamang formula pala po sa pagsisave, sa pag-iipon. Sabi nga po ni Warren Buffett, kilala naman natin siya, top 5 richest man in the world. 'Di ba? Sabi niya po, pakinggan niyo yung sabi niya do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ang question, type po natin, ano ang nauna? Ano ang dapat mauna? Spending o saving? Type nga natin. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Okay, congratulations sa tatlo. Yung the rest, ayun, 4 na, 5, 6. Okay, congratulations. Yung iba kaya nandyan pa o nakatingin lang? Wow, very good. Tama po kayong lahat. Ma'am Evelina, kila Mel, ayan. Sa lahat po, savings dapat pala ang mauuna. Pero ito po yung maling problema sa atin. Bakit sinasabi ng mga Pinoy, wala na ngang natitira, paano pa ako mag-iipon? O, di ba? Tama po ba, Ma'am Jonaline? Wala na ngang natitira, paano pa ako makakapag-ipon? Okay, kasi nauna yung spending sa halip na saving. Good thing dito po sa IMG natutunan ko po ito, 'di ba? Ito po yung common sa mga kababayan natin, yung maling paraan ng pagsisave. Ayan, poor mindset para mainit na ulo ni Ma'am Jennifer Yan daw, yes, mga poor mindset. Okay. 'Di ba Sir Rico, no? Okay. Karamihan po sa atin, kapag nakatanggap ng sweldo, yung income, anong unang gagawin? Syempre, bills, Meralco, tubig, yan. Grocery, gagastos muna, sasabihin pa natin, ang galing natin mag-budget. Alam po nyo po, ba karamihan ng nanay, sasabihin, ito, mag-ano ako mag-budget, ginaganto ko. Para sa kanila, budget po yung tawag dyan. Okay, pagkatapos, sasabihin nila, wala na nga natitira kasi na-budget ko na eh. 'Di ba? So, anong nangyayari, kapag may natira, take note kapag may natira, doon pa lang magkakaroon ng ipon. Kaya lang, majority po sa atin walang natitira. Kung may natira man, may iniisip ka na agad na pagkakagastusan. Tama po? Ayan. Kulang sa turo, sabi ni Sir Jan. Okay, totoo po. Yan, may matira man, sigurado madudukot din. Yan yung sistema natin. Dati, yan yung traditional. Kaya, good thing nandito na kayo sa IMG community, hindi po yan tinuro sa atin ni Warren Buffett, di ba? So, susundin po natin yan. At yan din po ay itinuro sa Biblia. Tinuro po yan ng ating Panginoong Diyos. Okay, sabi po, kapag nakatanggap ka ng sweldo, di po ba? Ayan, sabi ni Ma'am Marites, first for God, second po yung savings. Ang galing ni Ma'am Marites Ang right way, ang tamang paraan ng pag-iipon, sigurado po makakaipon tayo
Kahit napakaliit po ng sweldo nyo, promise, makakaipon po kayo. Kapag nakatanggap ng sweldo, una nating ibawas yung para kay Lord. 'Di ba? Bahala po tayo. Hindi po natin pag-uusapan yan kung ilang percent sa inyo. 20%, 3%. Nasa sa inyo po yan. Again, ang importante, ibalik natin yung para sa kanya, ibalik natin yung hinihingi niya. Dahil tandaan po natin, okay, ito po lahat po ng meron tayo ay hindi sa atin. Alam kong agree kayo doon. 100% na natatanggap natin, hindi sa atin. 'Di ba? Kung sasabihin naman natin yung iba, pinagtrabahuhan ko yan eh. Tatanong ko sa iyo, yung buhay mo kanino? Yung company na pinasukan mo kanino? Yung energy mo kanino? Yung oras mo kanino? 'Di ba? Lahat yan kay Lord pinahiram lang sa atin. So nasa sa inyo po, pero importante, kung 100% sa kanya, humihingi lang po siya ng konti kasi tinetest lang po tayo kung gaano niya tayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na pinahiram niya lang sa atin. Ulitin ko, ang tithing, love offering, or giving to God, hindi po yan, sabi natin, tithes, ito, 10%, 20%, 5%, hindi po yun. Ang pinaka-konsepto, ownership. Lahat po ang may-ari ay si God. Ang question, sabi ni Lord sa'yo, anak, kaya mo bang ibalik sa akin yung ganito? 'Di ba? Tetest niya lang tayo kung kaya nating ibalik sa kanya yung ipinagkatiwala sa atin. So gawin po natin 'yon. Ilang percent man, bahala po kayo. Basta yung connection nyo at relationship nyo kay God, mas matibay po. Okay? Sige. Yan, tama po. From the heart. Then, nabawas natin yung para kay Lord. Dahil sa kanya galing yung sweldo na yun, galing sa kanya yung trabaho, yung energy, lahat, yung family natin. Ibawas naman natin yung para sa atin. Dapat po 20% talaga. Okay, pero maraming question dyan, sir, hindi kaya ng 20%. Wala pong problema kung hindi kaya yung 20%. Okay? Biblical din po yung 20%. Pero ang importante po, okay? Ayan, congratulations po. Naka-80 na tayo at may lumabas na. Oh, na ano, so pwede po bang magpicture na tayo, Jess? No. Okay. Wala pong lalabas, magpipicture lang po tayo habang tayo po ay 80. So, stop share ko muna. Pwede po ba tayong picture muna, open cam? Excited ba yung natin? Excited ba yung nakaka-excite po ba yung topic? Okay, so picture po. Jess, picture kayo, Ma'am Hazel, Sir Russell, Sir Alvin. Ayun, 79 may lumabas. Nako. Okay. Sige, may na-disconnect. Sige, picture. Okay, kayo po mag-picture So, 1, 2, 3. Ayan. So, second page. Yun, 80 na ulit. Okay, 1, 2, and 3. Shout out kay Ma'am Delilah. Ayan. Third page. Shout out kay Ma'am Eileen, Sir Sergio. 1, 2, and 3. Okay, shout out din po kay Sir Rico, Sir Mark Rico. And last po, last page. Kay Ma'am Madeline. 1, 2, and 3. At saka si Ma'am Ruby Edwards. Okay? Ayan, may nag-raise agad ng hands. Sino ba nag-raise ng hands? Ako yun Ba't may nagre-raise ng hands? Napindot ko ba? Hindi naman. Okay, so proceed po tayo. Exciting po ba yung topic? Ayan. Sabi nga po natin, ito po yung tamang konsepto ng pagse-save. Napindot ko na po, nakalagay. Alam nyo po, ito yung malaking problema ng karamihan. Sir, talagang napakaliit lang ng sweldo ko. Hindi ko kayang mag-ipon. Kaya po natin. Kasi ang iniisip nating ipon, 500, 1,000, 100, hindi po. Ang ipon, pwede pong 5 piso. Pwedeng 10 piso. Gawin po natin ito, lahat po ng nandito. Yung 80 participants, lahat po, kasama natin yung anak natin, pamilya natin, asawa natin. Magkanya-kanya po tayo ng alkansya. Mag-ipon po tayo kahit 2 piso isang araw. Pwede po, kayang-kaya tinatapon ng halos yung piso, di ba? 2 piso isang araw, gawin po natin yan. Small.
small amount. Nasa Biblia po yan. Lahat po nagsisimula sa maliit. Pag ginawa mo po yan araw-araw, ano pong mangyayari? Ito po yung madidevelop po natin. Mabibuild po natin yung tinatawag na savings habit. Klaro po? Ang problema po, naghahanap tayo ng malaking amount, di ba, Ma'am Flor? Hindi ako makapag-ipon. Kahit yung mga anak mo, Ma'am Flor, di makaipon, di ba? Kasi iniisip nila yung malaking amount. Di ba, Sir Marlon? Naghahanap tayo malaking pera. Eh, imagine yung 2 piso, 5 piso, 10 piso tuloy-tuloy. Eh, di na ilang taon na ba tayo ngayon? Eh, di sobrang laki na sana kung tinuruan lang tayo. But this time, naturuan na po tayo at ang pinakamaganda, isama po natin yung family. Napakasaya po niyang gawin. Di ba, Sir Vicente, no? Napakasaya po niyang gawin pagkasama. Start small, maliit na amount, gawin natin. Then gawin nating habit, makasanayan po natin. May program, imagine nyo po, pagising nyo sa umaga, ipon ka ganon. Pag nasanay ka na nasanay naglalagay ng pera sa alkansya, sigurado ako, pag wala kang pera, maghahanap ka ng pera para may mailagay lang. Kasi naging habit mo na. Okay? And good news, hindi yan mawawala kasi sabay-sabay kayo ng family mo. Yun po yung pinakamagandang part. Okay, kahit po ako guilty ako dyan, but this time sabay-sabay po tayo, gagawin po natin lahat yan. Then, syempre, yung matitira sa kamuubusin. Edi nakaipon ka na, meron ka pang love offering kay God. Nakuha nyo po? So kahit maliit na maliit lang yung sweldo mo, may chance po. May chance, napakalaki ng chance na makapag-ipon tayo. Klaro po, yan po yung right way of savings. So dapat ma-break na natin yung konsepto ng wrong way of savings. Okay? Yan, tandaan natin, start small, build savings habit, and build family savings habit. Isama mo po yung pamilya mo. Okay, ito po, kasama po sa konsepto ng right way of savings. May ipapakilala ko sa inyo. Sino sa inyo nakakakilala kay Mr. Save Early? Ayan, 82 na po tayo. Congratulations. Save Early at saka si Mr. Save Later. Sino po rito yung Save Later? Sino po rito yung mahilig na bukas na, sa kanalang, next time na? Okay? Papakilala ko po sa inyo ha. Ano po yung advantage ni Save Early compare kay Save Later? Tignan nyo po para mas maging malinaw. Okay, ready? Meron pong dalawang graph. Si Mr. Save Early ay 25 years old. Si Mr. Save Later sa kanan ay 25 years old din nagsimula. Nagsimula sila, nag-usap. Parehas silang in-educate. Kaya lang, si Mr. Save Early, kaya siya tinawag na Save Early, at the age of 25, nagsimula na siyang mag-ipon ng 30,000 isang buong taon. Sabihin po natin, every bonus, diba? Every bonus. Nagsimula na po siya. At ginawa niya po ito consistently for 10 years. So meron siyang ipon program. Sir, ano yung nasa total na yung nasa kanan? Nung unang taon, nag-ipon siya ng 30,000. Then kumita siya, sabihin natin po, ito ano lang to approximate. Nilagay niya sa isang investment platform at an average of 12% per annum. Sabihin natin average na kinikita ng pera niya is 12% isang buong taon na. So naging 33. Then next year naglagay siya ng 30, naging 71. So compounding interest po 'yan, yung principal nadadagdagan ng interest plus nadadagdagan ulit ng another principal. So pagdating ng 65 years old, nag-retire na siya kasi employee siya sa gobyerno. Ayan, ang total na nailabas niyang pera or inipon niya na cash is 300,000. Kasi 30,000 in 10 years. Pero pagdating niya ng 65, ang na-accumulate na pera niya, kunwari nag-average po sa 12% per annum, umabot po ng 19,785,000. So just imagine niyo kung ganun pala, kung magse-save early ka, 'di ba? Ang laki. Okay, so sigurado ako agree naman lahat. So dito nyo po makikita, napaka-importante pala yung magsimula ka agad. Kaya sa lahat po dito, pag-iisipan ko sir, pag-aaralan ko po, kung magsisimula ako mag-ipon, ay siya good luck po. 'Di ba? Kamag-anak natin si Mr. Save Later.
Okay, so sa lahat po sa atin, alam nyo na paano i-close yung ating mga kababayan, kapatid, kamag-anak, mga anak, asawa na dapat mag-ipon, magkaroon ng investment program. Ipakita nyo to para mas maunawaan niya. Okay, klaro po? Ayan, 86 participants na tayo. Congratulations. Then, tignan natin si Mr. Save Later. Patigas talaga ulo nito si Save Later eh. Nung unang taon po, nung pagdating niya ng 25, ginawa niya yung ano niya, yung bonus niya, nag-ano po siya, Boracay. Saka na po daw siya mag-save, bata pa naman siya eh. Nung ikalawang taon, nag-Singapore naman, bumili ng ganito, nagpa-extension, kumuha ng hulugan bahay, so mas malaki na po yung nagiging expenses niya. Pagdating ng 35 years old, tingnan niyo po doon po siya nakaluwag-luwag. Nakapag-decide na siya. Kasi nainggit na siya kay ano eh, kay Mr. Save Early. Si Mr. Save Early po, pagdating ng 34 years old, kalahating milyon na ang pera, 589,637. Siya zero pa. Okay, nakita niyo po? Klaro po ba? Si Save Early may mahigit kalahating milyon na, siya zero pa. So ano na siya, na-push na siya. Teka, lalampasan ko si Save Early. Bakit po? Kung si Save Early nag-ipon lang ng 10 years, hindi na nag-ipon, nilagay niya na sa business or kung ano man, bumili siya ng bahay or kung ano man, pinaikot niya na lang yung pera niya, yung 10 years na inipon niya, pinaikot niya na lang po at tandaan nyo. So pwede palang gawin yun. Hindi ka pala pwede, kahit pwede ka palang hindi habang buhay mag-iipon or mag-i-invest. Pwede ka palang mag-diversify. Sacrifice lang. Nauna siyang nag-sacrifice. Okay? Nag-start na si Mr. Save Later, 30,000. Pero sabi niya, lalampasan ko si Mr. Save Early. Kung 10 taon siya nag-ipon, siya, ilan po ginawa niya? Ang ginawa niya ay 15 taon siyang mag-iipon ng 30,000. Okay? So, pag tinignan po natin, ang total na inipon niya, 450,000. Aba, lamang na si Save later kung titignan natin. Pero tignan niyo po, pagdating niya ng 35, so nasa 33,600, parehas din, 71. Pagdating niya po ng 65, ang pera niya ay umabot ng 9.1 million lang. Nakita niyo po yung napakalaking diferensya ng hindi papatumpik-tumpik ng handang lumaban sa buhay. 'Di ba? 10 million ang difference mahigit. At ang mabigat, nagsasacrifice. Si Mr. Save Early nag-e-enjoy na. Si Mr. Save Later nagsasacrifice pa. Nakuha niyo po? Yun po yung mabigat na part. Tapos, pagdating, syempre, retired niya sa 65. No, nasa 9.1 million. Although marami din siya kasi na may ginawa naman siyang action. Kaya lang, pag tinignan niyo po yung difference, sobrang laki. Ang liit na nga ng hinulog o inipon ni Mr. Save Early, pero mas malaki pa rin ang kanyang naging, ang naging total na investment platform niya. Okay? So just imagine, kasi po, ito po yung tandaan nyo, kakampi po ng pera ang oras o yung time. Kaya pinaka-importante po sa lahat ng investor, sa lahat ng saver, sa lahat ng gustong makuha yung pangarap, ang magsimula ng mas maaga. Kahit ano't ano man ang mangyari, napakalaki na ng lamang mo. 'Di ba? Sacrifice now, pero enjoy for the rest of your life. Kaysa naman enjoy now, sacrifice and suffering with your family for the rest of your life. So it's your choice. Okay po? Klaro po ba sa inyo yung concept ni Mr. Save Early tsaka Save Later? Chat nga po tayo. Masaya po ba? Exciting ba tong topic natin? Okay, so hopefully mas marami po tayong natututunan ngayon and sana po mas ma-share po natin ito. Okay? Ayan. I'm so happy na mas marami kayong ngayon, mas nalinawan kayo. Okay, puntahan natin yung next. Gusto nyo stop na natin. Okay. Concept number 3, power of compounding interest. Sino po nakadiscover niyan? Ang nakadiscover po niyan, walang iba, kundi si Sir Albert Einstein. Yan po yung tinatawag na pang-8 wonders of the world. Diba? Dapat 7 wonders lang. Siya po yung pang-8. Imaginein mo, diba?
Rule of 72. Yung iba tawag po dyan, Rule of 72. So i-type nga natin, yun sa mga ngayon lang po. Yan, alam na this coming 13 months, sabi ni Ma'am Marites. O, di ba? Okay po. Sa mga ngayon lang nakita po, yung power of compounding interest or tinatawag na Rule of 72, i-type nyo po Rule of 72 para po ma-register po sa brain natin. Okay, Rule of 72. Ano po ba yan pinaka-konsepto ng Rule of 72 or power of compounding interest? Okay, ganito po yan. Ang pinaka-konsepto, pagtatrabahuhin natin ang pera. Okay, so ibig sabihin, sanay po tayo, 'di ba? Kanina yung pinakita natin sa financial statement sa cash flow, 'di ba? Yung sekreto, yung mga iba, yung mga mayayamang tao na nasa kaliwa, ang binibili nila asset. Bumibili sila ng asset at saka nag-i-invest po sila. Ang investment mo is also an asset, 'di ba? Pero yung nasa kanan, wala, bili lang ng bili. Kasi yung nasa kaliwa, pinagtrabaho nila yung pera nila. Yun po yung kagandahan. Okay, so ang konsepto ng power of compounding interest o rule of 72, pinagtatrabaho mo yung pera mo. Klaro po? Then of course, ang question dito, Sir, ilang taon kaya ang kailangan ko para yung perang nilagay ko o ininvest ko maging doble? So dapat yung walang scam ha. Kasi yung iba po nagmamadali, kailan madodoble pera kung magkano kikitain. Hindi po yan. Dapat marunong kayo ng Rule of 72. Kapag marunong ka ng Rule of 72, hindi ka may scam. Okay? So take note po. Kapag marunong ka ng Rule of 72 o Power of Compounding Interest, so ngayon alam nyo na ang sikreto ha. Pag tinanong scam ba yan, anong sagot nyo? Ma'am, familiar ka ba sa Power of Compounding Interest o Rule of 72? Ano yun? Posible nga ma'am na ma-scam ka pag hindi mo nalaman yun. Gusto mo bang malaman? O, di ba? Ngayon ko lang naisip yun, naganda pa lang sagot. Di ba? O, hindi ka po ma-scam pag alam mo yung Rule of 72. So, paano ba yan, sir? Excite na kami. Ganito lang po yan. Okay. O, bago natin sagutin, question muna, ano-ano yung mga platform na pwede nating paglagyan ng perang pinaghirapan natin? O, di ba? Kailangan, klaro po yan para hindi tayo may scam. Okay, Rule of 72. How do we make our money work for us? Okay, ganito po yan. Yung 72 is constant number. Huwag nyo nang baguhin, ha? 72 po na-discover na ni Albert Einstein. Pero kung kayo po ay may gift, baka makakuha pa ka na rule of 36. Kung ano pong rule ang gusto nyo. Rule of 108. Pag-aralan nyo po. Okay? Pero yung 72 is a constant number. Andiyan na yan, 72. Ang nagbabago-bago po yung interest. Okay, so 72 divided by interest, pag yung 72 po, dinivide mo sa ilang percent yung interest, doon mo malalaman kung ilang taon magdodoble ang pera mo. Kaya nga po yung iba, 50% ang ano, merong mga platform daw, maglagay ka lang daw ng pera, kikita ka 50%. O isang buwan, di 2 buwan pa lang, 100 dumoble na pera mo. 'Di ba? Patay na po tayo doon. Okay? So 50%. So tingnan po natin, wala pong ganun. Pero pag merong ganun kayo nakita, edi good luck po, 'di ba? At gusto nyong kagatin. Okay, 72 divided by kung ilan yung interest, doon mo malalaman kung kailan magdodoble yung pera mo. Sample, meron kang 100,000, inipon mo to, nilagay mo ngayon sa bangko. Dahil yung bangko, kilala mo yung manager, tito mo. Kunyari 29 years old ka, kausap mo yung tita mo, ay tito. Sabi niya, anak, pamangkin, yung 100,000 mo dahil kakilala kita, kayang ibigay ng bangko sa iyo maximum of 4% per annum. Wow. 'Di ba? Ibig sabihin po, yung pera mo tutubo daw ng 4% per annum. Maganda na po 'yun, 'di ba? Malaki na po 'yun. So 29 ka, nag-start ka ng 29, gamitin natin yung rule of 72. 72 divided by 4, kasi 4%, is equals to 18. Ang ibig sabihin po ng 18, kada 18 years, madodoble yung pera mo. Yun po yung katotohanan ng rule of 72. So kung ikaw ay 29, nagsimula ka ng 100,000, plus 18 years ng age mo na 29, balik 47, magiging 200,000.
O, ayan. So, magiging 200,000 na po after 18 years. Dahil 200,000 yon, madodoble daw ulit yon after 18 years. Kaya pagdating mo ng 65, yung pera mo na 100,000 magiging 400,000. Ayan. Jezabel, next time ka na makasugod, viewed every 7 p.m. Hindi ko naintindihan. Ano yun? Okay. Paki-translate nga, Ma'am Jen, Ma'am Jess. Okay. So, nakuha nyo po, ganun pala yung rule of 72. So, titignan mo, so dapat pala maghahanap ako ng ng percentage na medyo mataas-taas. Kaya inaalam po natin yon. Huwag yung sobrang taas. 'Di ba? Huwag yung sobrang taas. Aalamin niyo yung mga platform. Okay. So, pagdating mo ng 65,000, 65,000, ng 65 years old, meron ka ng 4,000. Kasi depende yan sa percent. Ngayon, may nakita kang isang platform. Ayan, MP2 program. Ayan, dyan po yung 5 to 8% po binibigay. Maganda po yun. 'Di ba? Computin natin, 8% daw, kaya lang maximum. Sige, sabihin natin nag-maximum every year. So 72 divided by 8 equals 9. So ibig sabihin, every 9 years, matudoble ang pera ko. So 29 ka, nagsimula ka ng 100,000 sa age of 29. So plus 9, 38, magiging 200. Plus 9, magiging 400. Plus 9, plus 9. Pagdating mo ng 65, nag-retire ka, meron ka ng 1.6 million. Oops, hindi na biro, di ba? Maganda na yan. Di lalo na kung nagdadagdag ka pa. Tandaan mo, yung pera mong 100,000, initial lang yan. Hindi ka na nagdagdag. What more kung dinagdagan mo? Nakuha niyo po? Okay? Nakuha niyo po, di ba? Isang beses ka palang naglagay niyan. Ngayon, eto, sa stock market. What if naglagay ka sa stock market directly? Tumaan ka through IMG, di ba? Then, dahil walang dadaan ng mga middleman, sabihin natin average of 12%, try natin i-divide. O 72 divided by 12 is equals to 6. Teka, mas mabilis to. Every 6 years, from 29, naging 35 ka, 41. Pagdating mo ng 59 years old, meron ka ng 3.2 million. So, another 6 years, hindi mo kinuha yung pera mo, pinaikot mo lang siya. Again, isang beses ka lang naglagay niya na 100,000 lang, hindi ka pa nagdagdag. So pagdating mo ng 65, pag-retire mo, meron ka ng 6.4 million. So yan po yung katotohanan ng may disiplina talaga. At higit sa lahat, merong kaalaman, may mataas na financial IQ. Klaro po? Yan po yung advantage natin. Kaya sabi ko nga kanina, talagang excited po ako na makapag-training ngayon and uulitin natin. And good news, naka-record po siya. Okay? So pwede po mag-training sila Sir Alvin, Sir Russell, Ma'am Jess, Ma'am Hazel, lahat ng mga SMDs po natin. And kayo po, kahit associate pa lang kayo, kahit member pa lang kayo, dapat magaling po kayo rito. Na andyan na siya, bibigyan namin kayo ng slide. Okay? Para yung family natin, sigurado po, maturuan natin, sabay-sabay tayo maging successful. Okay? So, klaro na po sa Rule of 72? Ayan. Very good. Congratulations po sa lahat. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang pera mo ba natutulog or lumalago? Kung natutulog, ibig sabihin, wala po yung interest. So, pagtrabahuhin mo, huwag mong patulugin. Yung pera mo, pagtrabahuhin mo po. Okay? Clear po? Ayan. So, saan pwedeng ilagay yung perang pinaghirapan? Ito po yung isang platform natin. Usually, sa yung mga depositor, di ba? Nagde-deposit tayo sa bangko. Nilalagay po natin yan as savings account. Then, nilalagay nila sa mga iba't ibang mga platform. Government securities, commercial papers, stocks and equities, real estate, retail loans. So, di ba? Kung kumita sila ng 12%, ito po, ang babalik sa iyo dahil savings account, 0.15%. Aray, napakasakit, di po ba? Yan po ang masakit na part. And sa totoo po, mali na po yan. Ang tagal na po itong slide na to. Ngayon po, pumunta kayo ng bangko. Promise ko po sa inyo, punta po kayo ng bangko ha. Pumunta kayo. Tignan nyo po kung magkano yung interest. 0.0. So hindi po 0.15. May 0 pa din. 0.015, 0.012. Ayan. Sabi ni Ma'am Eileen, oh. Grabe, di ba? Ni hindi naka 1%, ay
Ewan ko na lang po kung talaga kung ano pa bang gagawin natin. Kaya po tayo nagtuturo. Yung pera po natin pinaghirapan natin yan. Kaya isang platform po natin, pwede tayo maging shareholder sa mga mutual fund company and through IMG, ka-partner po natin ng Rambert Financial, lagay natin ang pera natin doon. Same ng paglalagyan sa stock market. Pag kumita ng 12% dahil wala po tayong middleman at dahil IMG member po tayo lang po ang inallowed ng government na makita yung dashboard natin at magkaroon ng direct access, 12% din po yung babalik sa atin. Okay? So marami na po, ako po ay 6 years na rito. Ang IMG po is 23 years na sa financial industry at 52 years na po sa US and Canada. Oh, di ba? So, yan po yung pinaka main mission natin, maturuan ang lahat ng mga tao sana ma-reach out natin through you, hindi pwedeng kami lang, through you nandiyan po kayo para makatulong sa kanila. Okay? Klaro po. So it's up to you. Anong platform ang gusto nyo? Basta ngayon at least alam nyo na how to use the power of compounding interest. Klaro? Ayan. So tuloy pa ba natin? 8:11? Oh, marami pa akong tuturo. Ito yung X-curve concept. So ano muna tayo siguro? Sharing muna tayo ng konti. Nandiyan pa ba kayo? Ayan, 83. Thank you so much, 83 participants. Okay. Pwede po bang mag-unmute kung may natutunan? Sino po ang may natutunan ngayon? Ang nag-e-enjoy o sabihin natin, meron pong takeaway. Sige po. Pag wala, hindi ko itutuloy. Wala naman pala kayong matututunan. Hindi po ba? Ma'am Marites, Ma'am Cleo, Ma'am Mina, yung mga ano, wag sila Ma'am Mina. Sila Ma'am Flor, sila Ma'am Mel. Especially yung mga OFW po natin. Ayan, naka-off cam na. O, di ba? O, pwede ba tayo mag-on cam ulit? Naka-81 na tayo. Kanina, 83 na, 86 na, 87. Okay, wala ko kayo matakot. Mag-share lang po. Sir Marlon. Ayan. Sige, Sir Marlon, pwede kang mag-share, sir, ng ano mo, learnings mo ngayon. Para sa iyo, Sir Marlon. Kamusta yung training? Unmute, sir. Unmute. Sige po. Ayan. Ano po, Yes po. ano po yung discipline po sa pag-iipon po ang kailangan po. Discipline. Oo. And consistency. Opo. Medyo nagcha-choppy-choppy ka, sir. Pero sige, Opo, Pete. Thank you so much, sir. thank you po. Tama po yan. At least may natutunan ka po. Congratulations. Sige po. Si Ma'am Marites, ma'am. Ma'am Marites, Ma'am Tess, Ronquillo. Baka po may share ka sa ano mo. Sunod po natin si Ma'am Marichel. Yes, Ma'am Marites. Pwede Yes, ka na sir. po. Marami pong natutunan kahit paminsan-minsan lang maka-attend. Sobrang busy po. Sige, ma'am. Ano yung pinaka nagustuhan mo, ma'am? Alam na po this coming, alam mo na. Ah, Sasakyan. May inuuna lang po ngayon kasi nag-release ako ng sasakyan. Kaya wala akong maibigay. wow. Kailangan Sana ko all ng may anak ko sasakyan. sa buhay. Sige, Sige po. sige. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Okay, alam niya rin na alam na Tisda. O, sige, si Ma'am Marichel naman. Ikaw naman, Marichel. Nakaabot ka po ba kayo? Hello sir, medyo late po ako pero Sige. may natutunan po ako doon sa ano po, doon sa pag save early at saka po yung later. Mr. Early po, Mr. Save Early and Mr. Later po. Mm. Na parang naintindihan ko po yun, ano, yung pala yung ang diferensya doon. At saka yung rule of 72 po, hindi po talaga ako familiar doon. Pero na-analyze ko, meron palang ganun. Nakuha ko na po yun sa mga ano po, pero hindi talaga, kasi numbers po eh. Parang ano, hindi po talaga ako masyado, alam niyo na po. Pero ngayon, mas parang madali na, ano, ma'am. Opo. Opo sir, pero late ako yung una-unan yung ano, yung una-unan yung Unang ano, topic. hindi po ako nakuha kasi lunchtime po kasi dito eh. Okay, sige. Thank you so Late much, po ako. ma'am. Oo. Ayan, Sige po. salamat po, Ma'am Marichel. Sabi ni Relly, sa Welcome kanya, po sir. availability. Dito lang po ako nanonood. Thank you po. Okay, sige. Uy, si Ma'am Flor, nag-raise ng hand. Go ahead, Ma'am Flor. Yes, sir. Magandang gabi po uli. Ang natutunan ko po ay
Pag po nasa tamang platform ka, yung pong investment mo ay may patutunguhan po. Yun lang, sir, and magandang gabi po. Okay, congratulations po sa ating lahat. So shoutout po yung nasa Tacloban and Leyte. Maraming salamat. So iniisip ko 8:15. Sir Alvin, Sir Russell, tingin niyo po, dagdag pa natin o ano na natin, mag-sharing mo. I-next topic na lang. Tingin niyo po, kayo pong mag-decide. Saan ba Sir Alvin and Sir Russell? Kung ano sir, nabibitin pa sila sir. Tuloy na lang pag kung Tuloy ano na kung lang. gusto nila din. Sige. Sir Alvin, ikaw po. Tuloy na lang din. Yun sir, medyo dito pauwi na kami from Makati. And so kung ano pa yung mga area na hindi pa nila masyado naiintindihan. Pero siguro kung ano pa nila, kung pwede pa sila mag-make or pero ako I think na sa next parang next stop next day yung another Sir, hindi ko alam, nagcha-choppy ba si Sir Alvin o mahina signal ko? topic naman tutuloy kung sa mga decided talaga na makinig or no. Sige, Sir, naintindihan ko, decided naman. Sige, tuloy natin ulit. Okay, ready? Ready po tayo. Punta na tayo sa pang-apat na konsepto. Sige. Okay, para isang anuhan na lang. No, Sir Jason, ano? Okay, so next po natin, yung X-curve concept. Ito po yung pinakamahirap unawain. Marami pong nalilito rito. Pero paliwanag po natin ng ano lang, ng may tanong, konting-konti. Sige, may tanong lang si Sir Ignacio. Tama po. Sige, sir. Okay, unmute ka, sir. Sir Ignacio po. Hello po, magandang gabi. Yes, sir. Apo. Salamat po sa pag-accept ng question ko. Sige, sir. Apo. Shout out sa kay Sir Alvin. Yan. Sir, ang inabot ko kasi doon ako umabot sa kay Mr. Late Saver. Ano ba yun? Po ba yun? Tsaka hindi ko talaga malinawan kung yung 30,000 ba yun buwanan o taunan? Tahunan, sir. So nasa 5,000 lang, no? Ano lang po, sample lang yun. Halimbawa, kada bonus niya, nagtabi siya, ang bonus natin, December lang, o kaya 13 month, nagtabi siya. So, pwede po yun. Ano lang yun, sample lang natin po yun. Pero nakita ko yung realidad na pwede mangyari kasi pwede siya sa 5,000 per month. Opo. Malaki yun, sir. 60,000 yun. Maganda-ganda yun. 1.5 lang pala per month. Magti-30 na, no? Opo. Kasi yung maraming salamat po sa papaliwanag. Yung pala yung yung isa sa napakalaking advantage ng member ng IMG. Correct, sir. Kasi, okay, yun lang po. Dininiyo ko lang talaga yun. Maraming salamat po. Salamat, sir. Sir Ignacio. Okay, sige. Thank you so much po sa mga nagtatanong. And sabi ko nga po, i-ready nyo yung mga tanong natin para at least malaman namin na nakikinig kayo. Okay? Then, ito, may tinatawag tayong X-curve concept. Ayan. Ano po yun, X-curve? Dati po kasi curve yan. Ginawa ko na lang to width. Yan, mahirap ako mag-curve sa drawing eh. Ganito po yan, may dalawang linya. Okay? May dalawang linya po. Yung kulay blue, yung linya pataas. Tapos yung red, nagsimula sa taas, pababa. Yung nasa ilalim ng mga numbers naman po, 20, 25 hanggang 60, yan po yung edad natin. Okay? So dapat pala habang nasa 20s ka pa lang, kung wala ka pang kita, wala pong problema, wala ka pang income. Pero dapat, simple lang po, habang tumatanda po tayo, nagkakaedad, dapat tumataas din yung blue line natin. Ibig sabihin, padami ng padami yung ipon natin, padami ng padami yung asset natin, yun po dapat ang tama. Tama po ba? Kung nag-iipon ka, kahit nga 20 pesos lang, sabi nga ni Sir Ignacio, 1.5 lang pala. Kahit nga po, di ba, babaan pa natin. So, ibig sabihin, right discipline, di ba, may tamang community ka, may tamang platform, sigurado, madali mong ma-reach out tong savings and wealth line. Ibig sabihin, yung blue, pagdating mo ng 25, nasa level 1 ka na, nilagyan ko lang po ng level yan, level 1, level 2, ibig sabihin,
Dapat ganito pataas na ng pataas. So dapat pag kung nasa 45 ka, at least nasa level 3 ka na. Yung dami ng savings mo, 'di ba? Kaya lang ito po yung sad part. Ito po yung katotohanan sa Pilipinas. Ito po sa halip na blue, naging green. Nakita niyo po yung green sa ilalim? Yan, 20, may pera, mawawala, may pera, mawawala, may pera, mawawala, magkakaroon ng bonus, magagastos, lampas pa sa guhit, minsan nagni-negative, ibig sabihin nagkakautang. Hindi natin namamalayan, paedad na tayo ng paedad, sa halip na blue line tayo pataas, ang naging line natin up and down ng green, pagdating natin ng 60 o retirement years, karamihan wala pong savings na nabuo. Agree po? Yan po yung ayaw natin mangyari. Kaya nga pinakita natin sa pasimula pa lang ng slide natin, pinakita natin yung lahat ng problema. Sad to say, ganyan yung nangyayari sa atin. Kaya patuloy-patuloy tayo nag-aaral at ipinapakita natin yung katotohanan. Okay po? So dapat ready tayo. Dapat i-aim mo, dapat pagdating ko ng 40, kung ikaw po ay nagsimula ngayon, 40 ka pa lang, wala ka pang ipon, okay lang yan. Simulan mo mag-level 1 ka na. Dagdag income. So dapat taasan mo yung income mo pa. 'Di ba? Magdagdag ka pa ng cash flow mo. Okay? So kahit nagsimula ka ng 50, okay lang yan. Habol pa po. Medyo mahirap pero importante pataas, hindi pababa. Okay? Then ano naman tong responsibility line, yung kulay red? Yung kulay red, di po ba kapag tayo ay graduate pa lang, nagtatrabaho pa lang, di ba ang taas ng responsibilidad po natin? Nagbibigay tayo sa magulang. Mapapansin nyo po, karamihan ng bata na sumisweldo, halos walang natitira. Di ba? Magulang, kapatid, siya pa minsan yung nagpapaaral. Dapat po, habang nagkakaedad tayo, dahil dumadami ang ipon natin, tapos yung family natin, natutulungan natin, nag-aaral din, may savings program din, yung responsibilidad po sana natin habang tumatanda tayo, bumababa ng bumababa. Pero ang katotohanan po, makikita nyo, senior citizen na, nag-aalaga pa ng apo, minsan sila pa bumibili ng mga gatas, napapansin nyo po, yung pension nila sa halip na dapat sa kanila, napapapunta pa sa mga apo, sa mga anak pa. May mga pasaway pang anak. Yun po yung sad part. Pero ito po yung ideal dapat. Habang tumatanda, bumababa yung responsibilidad natin at the same time, tumataas naman yung savings natin. Imagine nyo po yan, ang sarap ng pakilamdam pagdating mo ng 55, ng 50, na i-enjoy mo yung buhay. Pati yung mga anak mo na tuturuan mo na paano magkaroon ng magandang buhay. At pinakamaganda sa lahat, nakakatulong ka po sa ibang tao. Hindi yung ibang tao ang tumutulong sa iyo. Pag may nasalanta, kagaya ngayon, may ano sa Cebu, 'di ba? May nangyari, pwede kang magbigay. Lagay mo lang anonymous, o 'di ba? May mga nangyayari, mga emergencies, pwede tayong tumulong kasi meron ka. Kasi pinrovide ni Lord lahat para sa iyo. Kasi nagkaroon ka ng tamang kaalaman, yung tinatawag nating financial IQ na pataas mo ng napataas. Kasi bata ka pa, nag-monitor ka na ng financial statement mo. Nagawa mo na yung right way of savings, na maximize mo na yung power of compounding interest o rule of 70. Okay? Klaro po? Kaya ngayon, tignan natin ano yung actual mo. Ayan. Which is your financial level? Ano na ang financial level mo? Nasa level 1 ka na ba? Kahit anong edad ka ngayon? Sa level 1, dapat pala ito yung mga binubuo natin. Dapat meron tayong savings. Dapat zero debt. May emergency fund, may mga investment, may mga asset, may mga healthcare program at life protection program. So ngayon, tignan mo kung nasa level 1 ka na. Kung nasa level 1 ka na, ano na yung meron ka dito? Ano na yung nasimulan mo? Kung nasa level 2 ka na, ano na yung meron sa'yo? So depende po yan sa edad mo. So pag sinabi, sir, 35 na ako, dapat ba level 2 na ako? Hindi, magsimula ka pa rin sa level 1. Okay lang po yun. Sir, 55 na ako. Okay lang po yun. Level 1 pa rin, hataw tayo. Kaya natin. So ibig sabihin, nag-save, save later ka na. Dapat save early ka, di ba? Sabi nga na Sir Ignacio. O kung 55 ka na, huwag ka nang mag-isip. Aralin, mabilis na pag-aaral, mabilis na kilos. I-maximize natin lahat ng energy natin, di ba? I-maximize natin yung pagtulong natin. Yung nangyari sa atin
na hindi tayo nakapag-save, yung mga na-miss out natin noon, we have to make sure bawiin natin ngayon at turuan natin yung mas nakakabata sa atin. Okay po, yung experiences natin, ituro natin sa kanila para hindi na nila magaya or hindi rin siya mangyari kagaya sa nangyari sa atin. Klaro po? So you have to check, level 3 ka na ba? Level 4 ka na ba? Diba? So dapat, ngayon may mga ano na tayo may mga reference kung ano yung bubuuin natin. Ano ngayon ang meron ka? Sa oras na to, ano na nasimulan mo? Baka nga ngayon nagtutumpik pa po tayo. Bahala po kayo. Okay, nasa sa inyo na po yung decision. Basta kami, patuloy-patuloy na magtuturo. Kasi pagtanda mo, wala ka ng income, ang taas ng expenses mo, ang taas ng medical and hospitalization expenses mo, at ang tanong ko sa iyo, ano ka ba? Lolo asset or lolo liabilities? Lola asset or lola liabilities? Ano pong ibig sabihin ng lolo asset? Lolo ka pero nakakapagbigay ka, nakakatulong ka. Kaya ka naging asset. Lolo liabilities, pabigat ka po. Diba? So, kahit ikaw pala, pwede ka palang maging asset and at the same time, pwede ka rin maging liabilities. So, sana lahat po tayo pag tumanda, hindi tayo maging pabigat or liabilities sa ating mga kamag-anak. Okay? So, iwasan natin itong nangyayari na actual ngayon, kagaya ng red line sa ilalim, tumanda na, nagkapera, nawalan, nagagastos, nagka-emergency. Ang bottom line, pagdating ng retirement years, wala ka pong saving. At mahigit 92% po ng mga kababayan natin, ang ganito yung structure. Ganito po yung naging pattern ng financial life nila. Okay, klaro po? Okay po ba? Naging malungkot tayo, no? Kasi naging katotohanan na po yan. So, yan yung iiwasan natin. Ngayon, aware na po tayo. Di ba, Ma'am Cleo? Ano ka ba? Lola asset ka o lola liabilities? Ma'am Jen, ano ka ba? Nanay asset or nanay liabilities? Okay. So, alam natin yan. Di ba, Ma'am Christy and Ma'am Richelle? So, alam na natin. Huwag kayong makabahan. So, may time pa po tayo, Sir Marlon, para makarecover. Okay? Sir Jeremy? Okay, Sir Jeremy? Klaro po? Okay, very good. Next, tingnan natin. Meron pa ba? Ito po, bibilisan ko na lang. Ito po yung nasa book ni Robert Kiyosaki, The 4 Ways of How to Produce Income. Alam nyo po yung 4 na quadrant. Number 1, pwede naman po tayong maging employee. Meron tayong trabaho, so ang income natin ay active. Nandito tayo sa letter E. Paano po? Tayo ay binabayaran according sa oras natin. Wala tayong leverage, wala tayong work for money, wala man lang tayong investment, 'di ba? Majority ng Pilipino nandito po. Bakit po? Kasi karamihan ng Pilipino ang inahabol natin, security. Seguridad na may income tayo. Agree po? Ayan, marami siguro sa atin nandito. So sana makaalis tayo diyan, makalipat tayo. Pwede rin tayo sa number 2. Etong letter S, ano po 'yan? Self-employed. Ito mga doktor, mga nurse, mga attorney, may mga maliliit na tindahan, empleyado pa rin po sila, kaya lang sila po yung boss. Diba? Yang mga yan, nababayaran po according naman sa value nila, sa trinatrabaho po nila. Although wala silang leverage, wala silang duplication, and of course, wala rin silang pinagtatrabahong pera. Sila pa rin, mga professional, pero sila pa rin yung nagtatrabaho para sa kanila. Ibig sabihin, binabayaran ka according sa trabaho mo. Klaro po? And ang nangyari po sa kanila, ang sistema nila, they are independent pagdating sa income and time. Okay. Itong nasa kaliwa, mapapansin nyo po, more on active income. Etong nasa kanan, yan po ipapakita ko sa inyo, more on passive income. Okay. Number 1 po, yung B naman, nasa kanan, business owner. Meron silang system, may strategy, may planning, may vision. Okay po? They are get paid from their business revenue. So the more na mas marami kang idea, the more na mas marami kang naduduplicate, mas maganda po. Nakakapag-produce ka ng leverage. Ano ba yung leverage? Nagagamit mo yung oras ng iba. Nagagamit mo yung energy ng iba. Nagagamit mo yung time, nagagamit mo yung finances ng iba. Yun po yung kagandahan. No, kaya napakasarap po kapag nandito ka na sa right side. So you can create passive income
And of course, ang tawag na po doon, hindi security, hindi independence, but you are starting to build your wealth. Okay po? So dyan, nagiging wealthy ka na po. And lastly, yung letter I, investor. Bakit po? Pwede ka namang business owner, tapos meron ka pang mga investment platform, marami kang asset. Yun po yung kagandahan nun. They are get paid from their investment and real estate and other asset po. May asset ka na, may business ka pa, 'di ba? Marunong kang gumamit ng meron ka. Ang investor hindi po 'yan mayaman dati. Nagsimula din po 'yan sa pagiging empleyado, 'di ba? Nagamit lang nila yung oras nila. So tayo po, pwede tayong makatawid mula dito sa kaliwa, tawid po tayo papunta sa kanan. So kung gusto mo ng financial freedom, alam mo na po, mas maganda talaga you own your time, 'di ba? You own your you control your cash flow, 'di ba? Yung pera mo, ikaw yung may control, ikaw magdi-dictate. So ang goal natin, makatawid, tawid po tayo ha, mula dito sa kaliwa papunta sa kanan. At yan po ang isa sa kagandahan dito sa IMG. Sa IMG po, tayo ay investor, tayo ay business owner. At marami po sa atin nananatili sa kabilang side. Nasa sa inyo po yun. Gusto ko lang makita nyo dito, nag-i-start po tayo ng wealth building. Kaya nga meron tayong tinatawag na system which is Wealth Creation System or WCS. Kasi nagle-leverage po tayo, 'di ba? Nagdo-duplicate tayo. Alam niyo po bang lahat kayo na nandito basta member ay under po sa team ko. Nagsimula po ako mag-isa, but this time, 'di ba? Imagine niyo kung gaano po tayo karami. Marami pa pong wala dito. So more than 6,000 po yung members. So kung magiging active lang yung 10% doon, di napakasarap na po. 'Di ba? Yan po yung kagandahan. Kasi nag-start po ako maging business owner, sa akin yung system, but good news, may system na po yung IMG. All we need to do is just follow the system. Okay? And syempre investor, nagbi-business ka na, ang good news kay IMG, investor ka pa. Kasi alam mo na yung lahat ng platform, alam mo na po yung mga ways paano mo mapagtrabaho yung pera mo through the power of compounding interest. Okay, klaro po? Okay, nandyan pa po kayo lahat? O, sige, tignan natin yung mga summarize natin. Active income, usually sa mga employee at saka sa mga self-employed, passive income kapag ikaw ay business owner na and of course, investor ka na. Diba? Napapalago at napagtatrabaho mo na yung sarili mong perang pinaghirapan noon. Okay? And lastly, 3 stages of financial life. Man at work. Ito po yung usual sa atin, di ba? Active income, tinatrabaho natin yung ating pera. Di ba? Ay para magkapera tayo, magtatrabaho tayo, dapat makarating tayo sa stage 2. Ano yung stage 2? Man and money at work. Nagtatrabaho ka, dapat natututo ka ng pagtrabahuhin ang pera mo. And lastly, kung makakarating ka na ng money at work, eto po, control na control mo na yung oras mo, yung pera na lang ang nagtatrabaho para sa'yo. Yan yung stage na gusto nating marating. Kayang-kaya po yan. Okay? So, ang tanong ko sa iyo, kailan ka magsisimula sa stage 2 na habang nagtatrabaho ka, sinisimulan mo ng pagtrabahuhin. Inuutusan mo yung pera mo. Magkasakit ka man, ang pera hindi yan nagkakasakit. Ang pera nagtatrabaho yan 24 hours. Ang pera hindi yan nagsisick leave. O, di ba? Ang pera hindi yan nagre-reklamo. Ikaw nagre-reklamo ka. Ikaw nagsisick leave ka. Ikaw nare-reject ka. Okay? Masyado kang emotional, di ba? Pero ang pera hindi po. So dapat habang nagtatrabaho tayo, simulan na nating pagtrabahuin ng pera. Then, pagdating ng time, mas maaga, makapag-retire ka, ibig sabihin, pera mo na lang ang nagtatrabaho sa iyo. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. Stop ko na yung recording.